Magandang araw po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Dakila at mahabagin naming ang Diyos na sa amin po ay nagligtas. Pinasasalamatan ka po namin, Panginoon, dahil po sa iyong napakalaking habag sa amin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, na bagaman kami po ay miserableng makasalanan, ikaw po ay nahabag sa amin. Pinakita niyo po sa amin doon sa krus yung pag-ibig, Panginoon. Ikaw po yung namatay, ikaw po yung nagdusa, at sa pamagitan po ng iyong napakahalagang dugo, kami po ay napatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Panginoon, ano po yung aming isusukli sa lahat mong kabutihan sa amin? Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa pamagitan po ng iyong salita ay maunawaan po namin kung paano dapat kami mamuhay bilang karapat-dapat na anak ng Diyos sa nalalabi po naming buhay. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami mula po sa simula hanggang sa pagtatapos ng aming pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po yung ating pag-aaralan ay patungkol po sa tatlong kaibigan ni Daniel, o the three friends of Daniel. Yung talata po natin pag-aaralan ay makikita po natin sa Daniel chapter 3. So, dito po sa Daniel chapter 3, yung kwento ko po yung background nito. So, dito po sa Daniel chapter 3, matututunan po natin mula po sa tatlong kaibigan ni Daniel, kay Shadrach, Meshach at Abednego, yung bagay na kung tayo po ay magtitiwala at mananatiling tapat sa Panginoon, tayo po ay kanyang tutulungan. Maunawaan po natin dito na kung paanong yung tatlong kaibigan ni Daniel, na sa kabila po ng kanilang kahirapan ay nanatili po silang tapat sa Panginoon. Dito po sa kwentong ito, gaya po ng nalalaman natin, ito po si Nebuchadnezzar ay nagpatayo po siya o gumawa ng isang rebultong ginto na napakalaki po nito. So dito po, gumawa po siya ng isang batas na ang lahat po ng mamamayan o tao sa Babylonia ay kailangang magpatira pa o sumamba doon sa kanyang ipinatayong rebulto. At kung sino man po yung hindi magpapatira pa at sasamba, ay kaagad na ihagis sa torno na nagniningas na apoy. So lahat po ng mga tao ay nagsisamba dahil po sa salita ni Haring Nebuchadnezzar. Subalit yung tatlong kaibigan po ni Daniel, hindi po nila sinamba itong rebultong gintong ito. Kaya ngayon po, yung mga Kaldeo po ay nagbigay po sila ng paratang sa mga Hudyo. Sinabi po nila kay Haring Nebuchadnezzar na yung ibang mga Hudyo, kabilang po rito, yung tatlong kaibigan ni Daniel ay hindi po sumamba o yumukod sa rebultong ginto na itinayo po ni Haring Nebuchadnezzar. Kaya nang marinig po ito ni Haring Nebuchadnezzar, nagningas po yung kanyang galit. Kaya pinatawag niya si Shadrach, Meshach at Abednego at dinala po sila sa hari. Sinabi po ni Haring Nebuchadnezzar, sabi niya, totoo ba na hindi kayo naglingkod sa aking Diyos o nagsisamba sa rebultong ginto na aking itinayo? Sabi po ni Haring Nebuchadnezzar. Kung gayon, sige, sabi ni Haring Nebuchadnezzar, na magpatira pa kayo at sumamba kayo dun sa ginawa kong rebulto. Kapag narinig ninyo yung tambuli, yung tunog ng tambuli, flauta, alpa, tsaka sambuko, salterio, tambol, at iba pang panugtog, sumamba kayo. So, ngunit kung hindi, sabi ni Nebuchadnezzar ay ihagis ko kayo sa nagdiningas na horno. Sarap ng kamatayan. Ano yung isinagot nila? Sinagot nila sa verse 16 hanggang 18. Sabi diyan, sina Shadrach, Meshach at Abednego ay sumugot sa hari, o Nebuchadnezzar, hindi namin kailangang sagutin ka sa bagay na ito. Kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno na nagdiningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay o hari.
Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman o hari na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni sasamba man sa ribultong ginto na iyong pinatayo. Ito yung pananampalataya. So, sa harap ng pagdurusa, nanatili silang tapat sa Panginoon. Bilang Kristiyano, ito yung dapat nating matutunan. Na sa kabila po ng mga kahirapan o anumang maging sitwasyon, dapat tayong manatiling tapat sa Panginoon. Dito po, matututunan po natin mula po dito sa tatlong kaibigan ni Daniel na dapat yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala ay nasa Diyos lamang po. Kaya dito, o nasa salita ng Diyos. Dito po sa Daniel chapter 3 verse 7, nung marinig po nila yung utos ng hari na ang sino mang hindi magpatira pa at sumamba sa ribultong ginto ay ihagis sa nagniningas na horno. Kaya dito sa verse 7, kaya't sa oras na iyon, nang marinig ng lahat ng mga bayan ang tunog ng tambuli, plauta, alpa, sambuko, saltero at iba pang mga panugtog, ang lahat ng bayan, mga bansa at mga wika ay nagpatira pa at nagsisamba sa ribultong ginto na itinayo ni Haring Nebukadnezar. So nang marinig nila ito, natakot sila sa utos ng hari. Kaya ang ginawa nila, nagsisamba. Maliban lamang po sa tatlong kaibigan ni Daniel. Ito, yung mga taong ito na compromise, marahil may mga Hudyo rito na nagsisamba rin o yumukod dito po sa ribultong ginto nang marinig nila yung salita ng hari. Subalit, may mga Hudyo, kagaya ng tatlong kaibigan ni Daniel, ay hindi po sumamba o nagsiyoko doon po sa ribultong tinayo ni Hari Nebukadnezar. So dito, tayo bilang mga Kristiyano, dapat maging ganito rin tayo dito sa sanlibutan. Maraming mga tao yung nagsisisamba sa mga Diyos-Diyosan o sa mga Diyos na pinaniniwalaan nila dito sa mundo. Subalit tayo bilang mga ligtas, tayo po ay sumasampalataya at naglilingkod, sumasamba sa nag-iisang Diyos na tunay. Ang dahilan kung bakit po dinalang bihag yung mga Israelita sa lupain po ng Babylonia ay dahil po, tingnan natin, 1 King chapter 9. 1 King chapter 9. Babasahin ko po. 1 King chapter 9 verse 9. Babasahin ko. At sila'y sasagot, sapagkat kanilang pinabayaan ng Panginoon nilang Diyos na naglabas sa kanilang mga magulang sa lupain ng Ehipto at yumakap sa ibang mga Diyos at sinamba nila at pinaglingkuran nila, kaya't ipinaranas ng Panginoon sa kanila ang lahat ng kasamaang ito. So ito yung dahilan kung bakit sila nagdurusa. Ito yung dahilan kung bakit sila pinarusahan ng Diyos. Ito yung dahilan kung bakit ginawa silang alipin doon po sa lupain ng Babylonia. Ang dahilan kung bakit itong mga Hudyong ito ay hindi nagsisamba sa ribultong ginto ni Nebukadnezar dahil alam nila yung salita ng Diyos. Diba sa Exodus chapter 20 hanggang verse 3 hanggang 5, sinabi roon ng Panginoon. Tingnan natin, Exodus chapter 20. Sabi po dito, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o anumang kawangis sa anumang nasa langit, sa itaas o nang nasa lupa o sa ibaba o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbuin, na aking pinarurusahan ng mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na sanilahi ng mga napupuot sa akin. So, ito yung utos na ibinigay sa kanila. Bagaman alam nila yung utos ng Diyos, subalit sinaway po nila yung salita ng Diyos. Nagsisamba sila
sa Diyos na hindi tunay. Galit ang Diyos sa mga Diyos na inanyuan. Kaya sabi niya, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Alam ng tatlong kaibigan ni Daniel ang salitang ito. Kaya, nung sabi ni Nebuchadnezzar na sila'y sasamba sa ribultong ginto, hindi nila ito ginawa dahil alam nila yung salita ng Diyos. Sabi nito, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o nang nasa lupa sa ibaba o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Galit ang Diyos sa mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito'y utos ng Diyos sa kanila. Ito po yung dahilan kung bakit sila dinalang bihag sa Babylonia. Ito yung dahilan kung bakit sila pinarusahan ng Diyos dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, ito rin utos sa atin ng Panginoon. Tanungin natin yung ating mga sarili. Ako ba ay naglilingkod at sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos na tunay? Kung sinasabi natin, Pastor, hindi naman po ako yumuyukod o sumasamba sa mga ribulto, pero kung yung mga bagay, ibang mga bagay ay mas pinapahalagahan natin kaysa sa Panginoon, alam niyo po, ito po yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ano yung mga ibang Diyos na nasa puso natin? Ano yung ibang Diyos na mas pinapahalagahan natin kaysa sa tunay na Diyos? Yung pahalagahan yung ibang bagay kaysa sa Diyos, alam niyo po, ito po yung pagkakaroon ng ibang Diyos sa tunay, pagkakaroon ng ibang Diyos sa buhay natin. Sa Mateo chapter 10 verse 37, Mateo chapter 10 verse 37, babasahin ko po, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kay sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang ibig sabihin po ng talatang ito, yung mas mahalagahan yung ibang bagay kaysa sa Diyos. Alam niyo po, ito po yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Alam niyo po, madaling maunawaan ito ng mga taong tumanggap ng pag-ibig mula sa Diyos. Ang Diyos po ay higit na nagmahal at umibig sa atin. Tayo po nakatanggap ng tunay na pag-ibig ng Panginoon, mas madali nating mauunawaan ito. Alam niyo po, ang Diyos lang po yung labis na nagmamahal sa atin. At dahil ang Diyos, yung labis na nagmamahal sa atin, nararapat lamang po na ibigin din natin ang Panginoon. Alam niyo po, diba sabi sa Exodus chapter 34 verse 14, Exodus chapter 34 verse 14, sabi po dito, sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin ay Diyos na mapanibughuin. Sabi ang Diyos ay mapanibughuin. Opo, labis tayong inibig ng Panginoon. Kaya nararapat lang din na ibigin natin ang Panginoon. Kung sinasamba natin ang ibang mga Diyos, ang Diyos po ay naninibugho. Inyo po, tapat tayong inibig ng Panginoon. Kaya tayo po, bilang mga anak ng Diyos, bilang inibig ng Panginoon, dapat maging tapat din tayo sa Panginoon. Alam niyo po, dapat nating maunawaan itong talatang ito. Ang Diyos ay mapanibughin. Kaya tayo, bilang mga anak ng Diyos, kagaya ng tatlong kaibigan ni Daniel, dapat tayong maging tapat lamang po sa Panginoon. Kasi sabi sa Biblia, hindi po tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Tingnan natin sa Mateo chapter 6. Mateo chapter 6. Verse 24. Sabi po dito, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Opo, hindi natin magagawang maglingkod sa dalawang Panginoon.
hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Alam niyo po, dapat tayong maging tapat na paglingkuran lamang po ang Panginoon. Kung paano naging tapat sa atin ang Panginoon hanggang sa kamatayan, dapat maging tapat din po tayo sa Panginoon. Bilang mga Kristyano, alam niyo po, ang dahilan kung bakit po tayo nagtatrabaho ay para makapamuhay po tayo nang ayon po sa kalooban ng Diyos. Kung bakit tayo nagtatrabaho ay para po sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi dapat tayo magkaroon ng kaisipan na, maling kaisipan na mas nagiging prioritize natin ang ating trabaho o anumang bagay kaysa sa Panginoon. Po, kailangan nating kumain para luwalhatiin ang Panginoon. Pero huwag tayong magkaroon ng maling kaisipan na mas magtuon tayo para sa ating tiyan o para sa ating pangangailangan. Alam niyo po, kung sa ganitong bagay tayo magtutuon, sa makamundong bagay, o yung nagtatrabaho tayo ay para mapuno yung ating tiyan, alam niyo po, ito po ay uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tingnan niyo po sa Filipos chapter 3. Filipos chapter 3. Mabasahin ko. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahiyan ang kanilang kapurihan, na nakatuon ang isip sa mga bagay na nakalupa. Sabi diyan, ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos. Bakit? Mas nagtutuon sila kung paano mapaglingkuran ang kanilang sarili, ang kanilang sariling pagnanasa. Ang ibig sabihin po ng talatang ito, mas nagiging prioritize po nila sa kanilang buhay ay yung magtrabaho at mapunan yung kanilang pangangailangan. Alam niyo po, alam natin yung pangako ng Diyos, di ba? Mateo chapter 6 verse 33. Kaya dapat unahin natin ang Panginoon. Kaya suriin po natin yung ating mga sarili. Ako ba ay nagiging tapat sa Panginoon na pinaglilingkuran siya? Ako ba ay tapat na nagtitiwala lamang sa Panginoon o mas nagtitiwala ko sa ibang mga bagay? Kaya dapat maging tapat lamang po tayo sa Panginoon. Tingnan niyo po yung 2 Kings, Ikalawang Hari, chapter 17, verse 33. Babasahin ko. Sa gayon sila natakot sa Panginoon, subalit naglingkod din sa kanilang sariling mga Diyos, ayon sa paraan ng mga bansang pinagkunan sa kanila. Sila'y natakot sa Panginoon, subalit naglingkod din sa kanilang sariling mga Diyos. Ito ba ay pagiging katapatan? Hindi ho. Sa kabilang banda, natakot sila sa Panginoon. Sa kabilang banda, naglilingkod din sila sa Panginoon. Ay naglilingkod sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Alam niyo po, ito hindi katapatan sa Panginoon. Dapat tayong maging tapat sa Panginoon. Dapat isa lamang po. Gayon sila natatakot at naglilingkod sa Panginoon. Dapat ganun lamang po. Dapat ganito tayo maging tapat sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng pagiging tapat, maging sa kahirapan po. Maging sa tapat, maging sa harap ng kahirapan, pagdarusa, ano man yung maging sitwasyon, kailangan maging tapat tayo sa Panginoon. Nakapaglilingkod lang ba tayo sa Panginoon kapag maayos yung ating sitwasyon? Paano kapag may mga pagdarusa o may kahirapan? Nagagawa ba nating magtiwala lamang sa Panginoon? Nagagawa ba nating maging tapat sa Panginoon? Kailangan po natin gawin ito. Tingnan niyo po. Yung kanilang pangalan ay pinalitan, tama po, mula sa Hebrew names, mula sa Hebrew names, pinalitan sila ng Gentile names. Hintil, pangalang Hintil. Alam niyo po, kahit na pinalitan yung kanilang pangalan, yung kanilang pananampalataya ay hindi nagbago. Mula sa lupain ng Israel, pinapunta sila sa lupain ng Babylonia. Kahit na nagbago yung kanilang tirahan, yung pananampalataya nila ay hindi nagbago. Alam niyo po, tayo bilang mga Kristiyano, dapat nating mapanatili yung ating identity dito sa sanlibutan.
Kahit na binago yung kanilang pangalan, yung pananampalataya nila, hindi nagbago. Kahit nagbago yung kanilang, yung lupa na kanilang tinitiran, yung pananampalataya nila, hindi nagbago. Minsan ganito yung nangyayari sa atin. Minsan kapag napupunta lang tayo sa ibang lugar, agad-agad nagbabago yung pananampalataya natin. Nako-compromise ka agad. Halimbawa, kapag nasa church tayo, nakikita yung pagiging masigasig natin. Pero kapag nasa ibang lugar na tayo, minsan nako-compromise yung pananampalataya natin. Hindi tayo nagiging tapat sa Panginoon. Kaya dito, nakikita natin sa mga Hudyong ito na anuman yung maging kalagayan nila, ay naging tapat po sila sa Panginoon. At dahil po sa kanilang pananampalatayang hindi nagbabago, sila po ay inusig. Tayo po bilang mga Kristiyano, dahil po sa ating pananampalataya, tayo po ay inuusig din. Pero gaya po ng nalalaman natin, sabi po sa Biblia, mapalad po yung inuusig dahil sa akin, sabi po ng Panginoon. Tingnan natin sa Daniel. Daniel chapter 3. Daniel chapter 3. Babasahin ko po yung verse 8 hanggang 12. Kaya't ng panahong iyon ay nagsilapit ang ilang Kaldeo at nagbigay ng mga paratang laban sa mga Hudyo. Sila'y sumagot at sinabi sa Haring Nebuchadnezzar, O hari, buhay ka magpakailanman. Ikaw, o hari, ay gumawa ng utos na bawat taong makarinig sa tunog ng tambuli, plauta, alpa, sambuko, salterio, tambol, at iba pang mga panugtog ay magpapatira pa at sasamba sa rebultong ginto. At sino mang hindi magpatira pa at sumamba ay ihagis sa gitna ng horno na nagdiningas na apoy. May ilang mga Hudyo na iyong itinalaga sa pamamahala sa lalawigan ng Babylonia, sina Shadrach, Meshach at Abednego. O hari, ang mga lalaking ito ay hindi nakinig sa iyo. Sila hindi naglilingkod sa iyong mga Diyos. Hindi nagsisisamba man sa rebultong ginto na iyong itinayo. So, pinaratangan po sila. So, inusig sila dahil po sa kanilang pananampalataya. Sila po ay mula po sa Israel at sila po ay naging bihag sa Babylonia. So, naging foreigner po sila dito po sa lupain ng Babylonia. Kaya po, dahil sa kanilang pananampalataya, sila po ay inusig. Nang makatanggap po tayo ng kaligtasan, tayo po ay naging mga anak ng Diyos, tayo naging kaanib ng sambahayan ng Diyos, at ang ating pagkamamayan po ay nasa langit. Kaya tayo po bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay foreigner dito po sa sanlibutan. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos na namumuhay ayon po sa kalooban ng Diyos, tayo ay nakakaranas ng pag-uusig dito po sa sanlibutan. Tingnan natin sa John chapter 15 verse 19. John 15:19. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napuput sa inyo ang sanlibutan. Yung mga Kristiyano na namumuhay po ayon sa kalooban ng Diyos, tayo po ay nakakaranas ng pag-uusig sa sanlibutan. Bakit? Tayo po ay salungat sa gawain dito sa sanlibutan. Namuhay po tayo ayon sa kalooban ng Diyos, kaya natural po, nakakaranas tayo ng pag-uusig dito sa sanlibutan. Pero yung mga namumuhay ayon po dito sa sanlibutan, hindi po sila makakaranas ng pag-uusig dito sa sanlibutan. Kaya, di ba, mapapansin po natin na dati, nung hindi pa tayo ligtas, hindi natin nararanasan gaya ng nararanasan natin ngayon bilang mga ligtas. Noon, hindi tayo inuusig ng mga pamilya natin, mga kaibigan natin. Pero ngayon, nang maligtas tayo, nararanasan natin yung pag-uusig sa kanila. O bakit ganyan ka na? Dati hindi ka naman ganyan. Nararanasan natin ito dahil namumuhay tayo bilang mga anak ng Diyos. Sabi sa Mateo chapter 5 verse 11, tingnan natin. Mateo chapter 5 verse 11. Mateo chapter 5 verse 11. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Sabi, mapapalad kayo. Opo,
Mapalad yung inuusig, sabi po dito, at pinagsasabihan dahil sa aking pangalan. Ibig sabihin ng dahil sa aking pangalan, namumuhay tayo ayon po sa kalooban ng Diyos. So, kahit na po makaranas po tayo ng pag-uusig, naniniwala tayo na ang Panginoon ay tumutulong po sa atin. Gaya po ni Apostol Pablo, naranasan niya po yung pag-uusig habang ipinapangaral niya po yung salita ng Diyos. Naniwala siya na ang Panginoon ay tutulong sa kanya sa anumang sitwasyon. Tingnan natin, 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. Babasahin ko po. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat masamang gawa at ako'y kanyang iingatan para sa kanyang kaharian sa langit. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Maraming beses nabingit sa kamatayan ng buhay ni Pablo habang ipinapangaral niya po yung salita ng Diyos, yung Ebanghelyo. Pero siya po ay may paniniwala, nagtitiwala sa Panginoon na ililigtas siya ng Panginoon sa bawat masamang gawa at ako'y kanyang iingatan para sa kanyang kaharian. So, si Apostol Pablo po ay labis na nagtiwala lamang po sa Panginoon. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano, kahit na nakakaranas po tayo ng pag-uusig, kahirapan, dapat tayong manatiling tapat lamang po sa Panginoon hanggang sa kamatayan. Hanggang po sa kamatayan. Tignan po natin. Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Revelation chapter 2 verse 10. Sa bandang huli po, sa may bandang baba na lamang po yung babasahin ko. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. So sabi dito, maging tapat tayo hanggang sa kamatayan. Bilang mga anak ng Diyos, kagaya ng tatlong kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego, ay maging tapat tayo hanggang sa kamatayan. Sa harap po ng kamatayan, di ba? Naging tapat po sila. Naging tapat sila sa Panginoon. Kahit na alam nila yung magiging consequence ng pagsuway nila sa utos ng hari, nagtiwala lamang sila sa Panginoon at naging tapat sa Panginoon. Kaya sabi, maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Kaya kahit na alam nila yung consequence ng kanilang pagsuway sa utos ng hari, sinuway nila, hindi sila sumamba doon sa rebultong ginto ni Nebuchadnezzar. Ang dahilan kung bakit hindi nila sinunod yung utos ng hari ay naniniwala sila na ang kanilang hari lamang ay ang Panginoong Diyos. Naniniwala ako na ang dahilan kung bakit hindi nila sinunod yung utos ng hari ay dahil alam nila kung sino yung hari, kung sino yung tunay na hari nila. Tingnan natin. Revelation chapter 19. Revelation chapter 19 verse 16. Babasahin ko po. Siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Opo, si Nebuchadnezzar ay hari lamang siya dito sa lupa. Pero ang Diyos, sabi diyan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Alam nung tatlong kaibigan ni Daniel, si Hananias, Mishael at si Azarias, sila ang hari nila ay ang Diyos. Alam nila na mas makapangyarihan yung salita ng Diyos kaysa salita ni Hari Nebuchadnezzar. Tayo po, bilang mga Kristiyano, dapat ang maging hari natin ay ang Panginoon. At yung salita ng Panginoon, yun dapat yung maghari sa atin. Ibig sabihin, yun dapat yung sinusunod natin. May mga Kristiyano po, lalo po sa mga kabataan, meron silang mga pagdurusa dahil sa kanilang mga magulang. Hindi sila pinahihintulutang pumunta sa church. So, ito yung pagdurusa ng mga kabataan dahil minsan, hindi sila pinahihintulutan ng kanilang mga magulang na pumunta sa church. Kaya sa ganitong kaso, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Hindi nila alam kung ano yung susundin nila, yung kanilang mga magulang pa o ang Diyos.
Sa ganitong kaso, tinatanong ko po sila, sino yung higit na mas makapangyarihan? Ang Diyos o ang tao? Hindi ko sinasabi sa kanila na suwayin nila yung kanilang mga magulang. Pero ang sabi ng Biblia, kasi ang sabi ng Biblia, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Kaya ang sabi ko po sa kanila, saan ba kayo higit na nagtitiwala? Nasaan ba ang inyong pananampalataya? Kaya base doon sa kanilang pananampalataya, nakapag-decide po sila doon sa bagay na dapat nilang gawin. Kaya para sa akin po, kapag naka-encounter po ako ng ganitong case sa mga kabataan, yung patungkol po sa tatlong kaibigan ni Daniel, ito yung magandang halimbawa para sa kanila. Kaya sa pamagitan po ng tatlong kaibigan ni Daniel, malalaman po natin na kung tayo ay susunod sa Panginoon, magtitiwala sa Panginoon, tutulungan po tayo ng Panginoon. Ang Diyos ang gumawa ng puso ng mga tao. Ako'y naniniwala na kung susunod tayo sa Panginoon, kayang hipuin ng Diyos yung puso ng mga tao. Sa awit, 56 verse 11, awit, 56 verse 11, sabi po dito, sa Diyos ay walang takot na nagtitiwala ko, anong magagawa sa akin ng tao. Opo, sa Diyos ay walang takot na nagtitiwala ko. Dapat magkaroon tayo ng ganitong pagtitiwala sa Panginoon. Kailangan natin mag-decide sino yung susundin ko. Ang Diyos ay walang takot na nagtitiwala ko. Ito po yung pananampalataya na dapat meron po ang mga Kristiyano. Dapat nating ilagay yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Dapat tayong manampalataya, maniwala, na kung paanong pinatawad ng Diyos yung lahat ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay tutulungan din, ganito rin tayo tutulungan ng Panginoon ano man yung maging sitwasyon. Kaya nga, dapat tayong masigit na sumunod sa salita ng Panginoon kaysa sa salita ng tao. Tingnan natin sa Acts chapter 5. Gawa, chapter 5. Ito yung kwento patungkol po kay Pedro. Nang pinagsasabihan po sila na huwag nyo nang ipangaral ng patungkol kay Jesus, hindi po sila natakot. Tingnan natin. Gawa chapter 5 verse 28 hanggang 29. Hindi ba't mahigpit naming ipinagbawal sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito? Ngunit tingnan ninyo, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig pa ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangang sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Dapat meron tayong ganitong uri ng pananampalataya. Sabi diyan, kailangang sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Alam nila na maaari silang patayin, maaari silang ikulong kapag sinuway nila yung utos ng mga taong ito. Alam nila na kung paanong pinapatay nila si Jesus ay maaaring ganun din ang gawin sa kanila. Subalit, nagkaroon sila ng katapangan. Nakita nila kung paano sila inibig ng Panginoon. Nakita nila kung paano si Jesus namatay para sa kanila. At dahil doon, yung puso nila napuno ng pag-ibig. Sabi sa Biblia, yung pag-ibig nagpapalayas ng takot. Kaya dati si Pedro, matatakot din si Pedro. Subalit, nang maunawaan niya yung pag-ibig sa kanya ng Diyos, nawala po yung takot sa kanyang puso. Kaya dito, sa halip na sa tao siya makinig, sabi niya, sa Diyos kami makikinig. Sa Diyos kami susunod. Kaya dito, dapat tayong maging tapat sa Panginoon sa kabila ng mga mahirap na sitwasyon o ano man yung maging sitwasyon. Balik tayo. Daniel chapter 3. Daniel chapter 3. Daniel chapter 3. Verse 16 hanggang 18. Daniel
chapter 3, verse 16 hanggang 18. Babasahin ko. Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari, "O Nebukadnezar, hindi namin kailangang sagutin ka sa bagay na ito. Kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno ng nagdiningas na apoy, hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni sasamba man sa rebultong ginto na iyong ipinatayo." Sabi, hindi namin kailangang sagutin ka sa bagay na ito. Ibig sabihin, nakapag-decide na sila, nakapag-desisyon na sila na hindi sila maglilingkod ni sasamba sa gintong rebulto ni Nebukadnezar. Dapat meron tayong ganitong puso o pananampalataya gaya nila. Gaya nito, sa harap ng kamatayan, dapat din tayong magkaroon ng lubos na desisyon o determinasyon na hindi tayo maglilingkod sa ibang mga Diyos. Tanging ang ating Panginoon lamang. Yung tatlong kaibigan po ni Daniel, naniniwala na kaya silang iligtas ng Diyos. At kung hindi man sila ililigtas ng Panginoon, mananatili pa rin silang tapat sa Panginoon. Alam niyo po, dapat maging ganito rin tayo sa Panginoon. Naniniwala lang ba tayo sa Diyos? Nananampalataya lang ba tayo sa Diyos? Dahil naniniwala tayong ililigtas tayo ng Diyos sa lahat ng pagkakataon? Paano kung hindi? Alam niyo po, dapat magkaroon tayo ng ganitong puso o pananampalataya. Iligtas man tayo ng Diyos o hindi, magiging tapat tayo sa Kanya. Kung alam natin yung kalooban ng Diyos, magagawa nating magtiwala sa Kanya sa lahat po ng pagkakataon. Tayo bilang mga Kristiyano, dapat tayong manatiling tapat sa Panginoon kahit na hindi nasasagot yung ating panalangin ayon sa ating inaasahan. Kagaya ni Apostol Pablo, diba? Nanalangin siya ng 3 beses sa Panginoon na sana alisin yung tinik sa kanyang laman. Pero anong sabi ng Panginoon? Sapat na aking biyaya para sa iyo. So, hindi man pinakinggan ng Diyos yung kanyang panalangin, pero si Apostol Pablo ay naging tapat pa rin siya sa Panginoon. Kaya kahit hindi man masagot yung ating panalangin ayon sa ating inaasahan, dapat maging tapat pa rin tayo sa Panginoon. Kahit na dumanas tayo ng pagdurusa, dapat maging tapat pa rin tayo sa Panginoon. Pakainin man tayo ng Diyos o hindi, dapat maging tapat pa rin tayo sa Panginoon. Maging maganda man yung buhay natin o hindi, dapat maging tapat pa rin tayo sa Panginoon. May kilala po akong sister, nagkaroon po siya ng breast cancer. So, nananalangin siya sa Panginoon na nawa, gumaling siya. Pero ang sabi niya rin, pagalingin man siya ng Diyos o hindi, manatili siyang tapat sa Panginoon. Hindi siya magtatampo sa Panginoon. Pagalingin man siya ng Diyos o hindi, mananatili siyang tapat sa Panginoon. Kasi minsan nananalangin tayo sa Panginoon, Panginoon, sana tulungan mo po kami sa ganitong problema namin. Panginoon, halimbawa, pinagpapray natin yung isang tao na sana tulungan siya ng Diyos. Kaya yung kaibigan natin may sakit, pinagpapray natin, sana paggalingin siya ng Diyos. Paano pag hindi siya pinagaling ng Diyos? Pasasalamatan ba rin ba natin ng Panginoon? Kaya, ito yung puso o pananampalataya ng 3 kaibigan ni Daniel. Sabi nila, kung mangyari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno na nagdiningas na apoy, hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa rebultong ginto na iyong ipinatayo. So ano man yung mangyari, sabi nila, hindi kami sasamba sa rebultong ipinatayo mo. Iligtas man kami ng Diyos o hindi, mananatili kaming tapat sa Panginoon. Ito yung dapat na mayroon tayong pananampalataya bilang mga Kristiyano. Meron ako isang kilala na
isang kapatid na siya po ay nagtatrabaho noon. So ngayon, napagsasabay niya yung kanyang tungkulin sa church at yung kanyang pagtatrabaho. Ngayon, in-offeran siya ng kanyang manager na kailangan niyang umabsent ng Sunday. Kapag umabsent siya ng Sunday, maaari siyang maging regular sa trabaho. Nung pagkakataong iyon, malapit na siyang ma-endo, end of contract na siya. Sabi sa kanya, malapit ka ng ma-endo, pero kung tatanggapin mo tong offer ko sa'yo, hindi ka na ma-endo, magiging regular ka na sa trabaho mo. Subalit, kailangan pumasok ng Sunday. Alam niyo yung brother na ito, hindi niya na kailangang sagutin pa. Sabi niya, parang ito yung sinabi niya, hindi ko na kailangang sagutin ka sa bagay na ito. Sabi niya sa isip niya. Magkaroon man ako ng trabaho, hindi. Sabi niya, manatili akong tapat sa Panginoon. Sabi niya, kung mangyari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Opo, sabi niya, ay hindi naman po kayo yung pinaglilingkuran ko. Ang Diyos yung pinaglilingkuran ko. Sabi niya. Yun po yung sinabi niya sa kanyang puso. Kaya sabi niya, masaya siyang umalis sa harap ng kanyang manager. Sabi niya, kahit na mawalan ako ng trabaho, manatili akong tapat sa Panginoon. Kaya, ano man po yung harapin nating kahirapan, mabuti man o masama, dapat tayong manatili sa Panginoon. Maging tapat sa Panginoon. Diba kagaya ni Job? Si Job, namatay yung kanyang lahat ng mga anak, nawala yung kanyang mga ari-arian, nagkaroon siya ng sakit, yung katawan niya napuno ng bukol, at isa pang masakit na bagay, sinabihan siya ng kanyang asawa na, sumpay mo na ang Diyos at mamatay ka na. Diba? Tingnan niyo po, din natin sa Job chapter 2. Job chapter 2 verse 9 hanggang 10. Job chapter 2 verse 9 hanggang 10. Mabasahin ko. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpay mo ang Diyos at mamatay ka na. Ngunit sinabi niya sa kanya, nagsasalita ka na gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job sa pamagitan ng kanyang mga labi. Alam ni Job yung will ng Diyos. Tingnan niyo po. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Alam niyo po, tayo bilang mga anak ng Diyos, opo, ipinahintulot din sa atin ng Diyos yung mga pagdarusa at kapigatian. Hindi lang po kabutihan, hindi lang po, sabi diyan, hindi lang po yung maayos. Sabi ni Job, tatanggap lang ba tayo ng mabuti at hindi ng masama? Kaya maging mabuti o masama, yung kalagayan ni Job, nung maging namaayos pa yung buhay niya, diba? Matapat siya sa Panginoon. Maging nandun sa kanyang paghihirap, naging tapat siya sa Panginoon. Ito yung Kristiyanong dapat, ito yung Kristiyanong na dapat nating tularan. Dapat nating maunawaan na ano man yung maging sitwasyon, humarap man tayo sa pagdurusa, maranasan man natin yung magandang sitwasyon at mahirap na sitwasyon, dapat nating maunawaan na ang Diyos ay may mabuting layunin. Kailangan lang natin gawin ay ang magtiwala sa Panginoon. Diba? Sabi sa Roma, chapter 8, verse 28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya at sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Opo, nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Dapat nating malaman na ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti natin, maging mabuti o masama. Isa pa, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti sa lahat ng mga umaasa at nagtitiwala sa Kanya. Tingnan niyo po, Daniel chapter 3. Daniel chapter 3. Verse 24 hanggang 27. So, ito na po yung pagkakataong inihagis si Hananias, Mishael, Azarias doon po sa nagdiningas na horno. So, dahil sa kanilang pananampalataya, inusig sila. Dahil sa kanilang pananampalataya, itinapon sila sa nagdiningas na horno. Balit,
Ito po yung pinakamaganda rito. Tingnan po natin, 24 hanggang 27. Kaya't ang haring si Nebuchadnezzar ay nagtaka at nagmamadaling tumindig. Sinabi niya sa kanyang mga tagapayo, di ba 3 nakagapos na lalaki ang ating inihagis sa apoy? Sila'y sumagot sa hari, totoo, hari. Siya'y sumagot, tignan ninyo, ang nakikita ko'y 4 na lalaki na hindi nakagapos na naglalakad sa gitna ng apoy at sila'y walang paso at ang anyo ng ika-4 ay gaya ng isang anak ng mga Diyos. Na magkagay lumapit si Nebuchadnezzar sa pintuan ng horno ng nagniningas na apoy at sinabi, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo at pumarito kayo. Kaya't sina Shadrach, Meshach at Abednego ay lumabas mula sa kalagitnaan ng apoy. At ang mga tagapangasiwa ng lalawigan, mga kinatawan, mga gobernador at mga tagapayo ng hari ay nagtipon-tipon at nakita na ang apoy ay hindi nagkaroon ng anumang kapangyarihan sa katawan ng mga lalaking ito. Ang mga buhok ng kanilang mga ulo ay hindi nadarang, ni nasunog man ang kanilang mga suot, ni nag-amoy apoy man sila. So, ito yung pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Ito yung pagkilos ng Panginoon sa mga tapat at umaasa sa Kanya. Sa verse 15, sabi niya sa chapter 3 verse 15, sabi diyan, at sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking mga kamay? So, gusto sabihin ni Nebuchadnezzar, wala nang makapagliligtas sa inyo mula sa aking kamay. Pero dito, nung nakita niya na sa verse 4, sabi diyan, siya sumagot, tingnan ninyo, ang nakikita ko'y 4 na lalaki, hindi nakagapos naglalakad sa gitna ng apoy at sila'y walang paso at ang anyo ng ika-4 ay gaya ng isang anak ng mga Diyos. Sa verse 29, sabi dito ni Nebuchadnezzar, sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas sa ganitong paraan. So, naunawaan niya na yung Diyos nila, yung Diyos ng 3 kaibigan ni Daniel, si Ananias, Shadrach, at Meshach, si Shadrach, na tinatawag, sabi diyan, si Ananias, Mishael, at si Azarias, naniwala si Nebuchadnezzar na totoo yung kanilang pinaniniwalaang Diyos. At dahil dito, pinuri ni Nebuchadnezzar itong tunay at nag-iisang Diyos. Sa verse 28 hanggang 29, nagsalita si Nebuchadnezzar at sinabi, purihin ang Diyos na Nebuchadnezzar, Meshach at Abednego na nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagtiwala sa kanya. Kanilang sinuway ang utos ng hari at isinuko ang kanilang mga katawan kaysa maglingkod o sumamba sa sino mang Diyos maliban sa kanilang sariling Diyos. Tignan niyo po, isinuko ang kanilang katawan kaysa maglingkod o sumamba sa sino mang Diyos maliban sa kanilang sariling Diyos. Alam niyo po, di ba rin ang mapahamak, ganito yung puso nila, di ba rin ang mapahamak kami, wag lang kaming matungisan sa magsamba sa mga Diyos-Diyosan. Di ba ganito rin yung sinabi nila sa chapter 1? Yung pagpapasya nila na sila Daniel, yung ipinasya ni Daniel na hindi niya durinagisan yung kanyang sarili. Dapat magkaroon tayo ng ganitong pagpapasya. Subalit yung iba, dahil sa takot sa ibang tao, takot magutom, takot sa anumang bagay, ay nakokompromiso yung kanilang pananampalataya at tinatalikuran nila ang Panginoon. Tinatalikuran nila ang kanilang pananampalataya. Hindi panghawakan ang pananampalataya. Dito, maging buhay man nila yung kapalit. Naging tapat sila sa Panginoon. Alam niyo po, binibilang ng Panginoon yung mga ganitong Kristiyano na buhay man nila yung kanilang kapalit, buhay man nila yung maging kapalit dahil sa kanilang pananampalataya. Alam niyo po, ito yung mga tao na ginagantimpalaan ng Panginoon. Sabi sa Biblia, yung nagkakaila sa Panginoon, ikakaila rin siya. Pero yung kumikilala sa Panginoon, kikilalanin din siya sa harap ng Ama. Kaya tayo po, dapat magkaroon din tayo ng ganitong
puso o pananampalataya, gaya po ng tatlong kaibigan ni Daniel. Verse 29, kaya't ako'y nag-utos na ang bayan wika, kaya't ako'y nag-utos na ang bawat bayan, bansa at wika na nagsalita ng anumang masama laban sa Diyos na Shadrach, Meshach at Abednego ay pagpuputol-putulin at ang kanilang mga bahay ay gagawing bunton ng basura sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas sa ganitong paraan. Alam niyo po, sa harap ng maraming tao, pinakilala ng mga Hudyong ito kung sino ba talaga ang tunay na Diyos. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat i-reveal din natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Tingnan niyo po, dahil sa mga Hudyong ito, nakilala nila kung sino yung tunay na Diyos. Tayo bilang mga Kristiyano, dapat nating tularan yung mga taong ito. Dapat tayong magkaroon ng puso na, ay kahit na wala akong makain, kahit wala akong kitain, mananatili ako sa Panginoon. Mabuhay man kami o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Dapat ganito tayo, mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Kasi meron tayong pag-asa na makakapunta tayo sa langit. Hindi na tayo natakot mamatay dahil mapupunta na tayo sa langit. Tama? Opo. Kaya, dito po sa verse 30, ang basahin ko, na magkagayoy tinaas ng hari sa katungkulan sina Shadrach, Meshach at Abednego sa lalawigan ng Babylonia. Alam niyo po kung paanong itinaas sa katungkulan itong tatlong Hudyong ito sa Babylonia. Ang Diyos, ginagantimpalaan niya rin po yung mga taong nagtitiwala at tapat sa Kanya. Pinararangalan niya po yung mga tao na pinararangalan siya. Tingnan niyo po yung 2 Samuel chapter 2 verse 30. 2 Samuel chapter 2 verse 30. Second Samuel sorry po, Hebreo po pala, Hebreo chapter 11, Hebreo chapter 11 verse 6. Sabi po diyan, at kung walang pananampalataya, hindi maaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Opo, sabi diyan, Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Kaya dahil po sa pananampalataya ng tatlong kaibigan ni Daniel, nakilala nila kung sino ang tunay na Diyos. Tayo po, hindi man tayo maging sikat dito sa mundo dahil sa ating pananampalataya, pero lagi po nating alalahanin ang Diyos po yung tagapagbigay ng gantimpala. Hindi man natin matanggap dito sa lupa yung gantimpalang iyon, pero tiyak, tatanggapin po natin itong gantimpalang ito sa langit. Kaya gayahin, tularan po natin yung ganitong pananampalataya ng tatlong kaibigan ni Daniel na hindi kinakaila yung pananampalataya, hindi kinakaila yung Diyos sa harap ng maraming tao. Minsan nakakaila natin yung ating pananampalataya. Halimbawa, sa harap ng maraming tao, nahiya tayong manalangin. Lalo na kapag sa trabaho natin, kapag bago tayo kumain, di ba, nananalangin tayo? Pero minsan, nahiya tayong gawin ito. Ano niyo po? Kapag ginagawa natin ito yung pagkakaila natin ng ating pananampalataya. Huwag po natin ipagkaila yung ating pananampalataya, gaya po ng tatlong kaibigan ng Daniel. Di ba yung ibang tao, nung marinig nila yung utos ng hari, na yung kanilang pananampalataya,
is nakompromiso dahil sa takot. Pero tayo bilang mga Kristyano, kailangan natin huwag ipagkaila yung ating pananampalataya. Panghawakan natin yung ating pananampalataya. Ano man yung maging sitwasyon, mahirap man, kailangan natin maging tapat sa Panginoon. Hanggang dito na lamang po at manalangin na po tayo. Dakila at mahabagin namin Amang Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa pagliligtas niyo po sa amin mula po sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno. Panginoon, tulungan niyo po kami na maging tapat po sa iyo, ano man po yung maging sitwasyon, Panginoon. Gaya po na yung tatlong kaibigan ni Daniel na naging tapat, kahit na po nasa harap sila ng kamatayan, ay maging ganun nawa po kami, Panginoon. Maging tapat kami hanggang sa kamatayan. Kung paano ikaw po ay naging tapat sa amin mula hanggang sa kamatayan, Panginoon, nawa po, Panginoon, maging tapat po kami sa aming pananampalataya, Panginoon. Mapaglingkuran ka po nawa namin sa lahat po ng araw ng aming buhay, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Ito po yung aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.